Hello, magandang umaga, tanghali, hapon na at gabi sa zodiac sign na ano ito? Earth with earth elements, okay? The Virgo, Taurus, and Capricorn. Okay? Handa na po kayo? Handa na po ba kayo sa first week reading for February? Blessing sa pera at pag-ibig? Huminga ng malalim at buksan ang puso ninyo. Tingnan natin ang energy nyo ngayong first week of February. Okay? So, dalawa highlights, okay? Pera at pag-ibig. Sa pera, may paparating ba o unexpected financial opportunity? Meron bang bonus, promosyon o gift? Sa pag-ibig, meron bang posibleng surprise, a confession, or babalikan ka ba ng mahal mo? Or there is a blessings or success? Okay? So, kung makaresonate kayo, i-like lang po at paki-comment, claim, di ba? Huwag kalimutan mag-subscribe para sa daily readings, okay? Forecast ng inyong zodiac signs. Lola Baby Tarot. Claim your blessings. Yan ha, claim your blessings. Earth signs. Okay, so tingnan natin, unahin natin ang inyong tinatawag. Sandali, ba't itong inyong mga cards ito yung nagkukumawala? Pag-ibig. Yan. The energy of love. Okay, so tingnan natin. Pwedeng family, okay? Your partner, spouses, children, siblings, diba? Relatives, okay? In-laws, grandparents, okay? So, your first love energy, always partying. Okay? Mahilig sa party ito, okay? Ikaw ba yan? Asawa mo ba yan? Person mo ba yan? Children mo ba yan? Diba? Mga kapatid mo ba yan? Sino ito? Sino sila? Okay? Too busy winning. Yan ha, sino ito? Kumbaga dito yung tinatawag, gusto palagi niya panalo. Okay? Yan. Yan ha. Whose energy is that? Ikaw, sila, okay? Ang mga anak mo, di ba? Sino itong related sa inyo? Maaring ikaw, di ba? You are busy, okay? To win a lot, okay? Yan. Happiness. Merong happiness, may haters. It's like tinatawag kung kayo is married, di ba? Merong maligaya para sa inyong buhay may asawa. Meron din naman kayong mga haters, di ba? Bari ito tinatawag. Mga exes, di ba? Yan. Pwedeng sabihin na natin mga kapamilya, kung sino yan, they don't like to see you happy. Di ba? Bad karma. Okay? O, maaring bad karma mo, bad karma nila. Di ba? Kung kanino man yan, tingnan natin mamaya. Okay? Gamit ang tarot. Queen rising kayo ito. Stepping into power. Okay? Taurus, Virgo, and Capricorn. Stepping into power, praised, coming up, spotlight. Ay, kayo ito. Diba? Kaya siguro marami kayong mga haters. Diba? So, siguro kailangan tinatawag, baka ito yung sunod-sunod, okay? Ang parte mangyayari, sunod-sunod as celebration, di ba? It's like non-stop, okay? It's like endless, yan ha? Kung ano man itong mga papuring ito, di ba? Yan, oh. So, maybe ito kayo, di ba? It's like tinatawag, winning the battle, winning, kung ano man ito, sunod-sunod na. Kaya dito, marami kayong haters. Okay? So, let's see. Love. Okay? Little Shop of Horrors. The Five of Cups. Yan ha? So, meron dito tinatawag na, okay? It's like a collection. Diba? Yan. Yan o. A collection of sabihin na natin, meron, maaring hindi kayo yan, di ba? Ang nakikita ko dito yung tinatawag, nakita ko lang sa mind ko, ha, sa vision ko, the Scorpio. Are you, tama, kita mo. The Five of Cups, okay? Scorpio. Are you related with Scorpio? Is this your children, your partner, your person, relatives, siblings? Kumbaga dito, ito yung tinatawag, madidiscover mo ang kanilang tinatawag dark secrets, di ba? Very, very horror, di ba? Yan. Kumbaga baka ito yung tinatawag addiction, di ba? Yan. Little Shop of Horrors, maybe
it has something to do about drugs, di ba? Marijuana. Lucy in the sky with diamonds, di ba? I don't know, that's all I see. Okay? Kasi narito siya sa always partying, di ba? So Jesus Christ superstars the world. Who la 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 la. Kayo ito, oh. Taurus, Virgo, and Capricorn. Diba? Yan, no? Stepping into power, praised. Coming up, spotlights. Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag, hindi maiiwasan, magkakaroon ng tinatawag na rivalry, okay, sa family. Maaring ito sabihin natin mga kapatid mo, baka mga pinsan mo, di ba? Maaari sa side ng asawa mo, or maaring tinatawag mga asawa mo mismo, di ba? Kung sino man sila, okay? So, narito ang tinatawag the Six of Swords, di ba? So, ano ibig sabihin ng the Six of Swords? Yan, oh. Yan, kita ninyo, di ba? Oh. Yan, oh. Ibig sabihin nito yung tinatawag mga tao magdadala sa iyo sa tagumpay. Diba? Okay. Yan, no? Kita nyo. Kita ninyo. Diba? Ito ang mga taong magdadala sa inyo sa mga tagumpay. Maaring your relatives, diba? Your family, your siblings, mga anak mo. Yan, ha? So, kaisa sila sa inyo. Okay? Yan. Singing in the rain. The Ace of Wands. Diba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag kung may mga haters kayo, yan, no? Happiness haters, di ba? Don't be affected, di ba? Kung ano itong attitude na pinapakita nila sa inyo, di ba? Huwag kayong magpa-apekto, di ba? Manapa, ipakita ninyo na kayo is taong masayahin, di ba? Yan, no? Happiness. Hindi kayo nagtatanim ng galit, di ba? It's like setting a good example to them, di ba? So kung halimbawa halimbawa sabihin na natin parang nakakabwisit sa family, di ba? It's like a curse, di ba? Kasi narito ang bad karma. It's like you are surrounded, okay? Halimbawa sabihin na natin meron ditong mga kasama kayo sa family, tinatawag mababa masyado ang kanilang vibration energy. Yan, no? Ibig sabihin nito, don't be affected by them, okay? So, ano pa? Yan, oh. The last 5 years, the Two of Swords, di ba? Okay? The last 5 years of bad karma. Kung nagkaroon ka man ng bad karma from the past, maybe sabihin na natin itong bad karma na ito, hindi ikaw ang nag-produce. Sila ang nag-produce niyan, di ba? It will be over. Yan, no? It will be over na. Kasi lumabas ang the world, di ba? Yan. So, whatever is this, it's like tinatawag na encounter mo sa family mo, di ba? Sabihin na natin yung kanilang tinatawag harsh words, di ba? Mga comments nila, di ba? Their attitude towards you. Magkakaroon ng tinatawag ending. Okay? The last 5 years. Okay? Hindi mo na ito mararanasan ngayon. Okay? Matatapos na din. Okay? So, tingnan natin ang inyong pamemera. Okay? Taurus, Virgo, and Capricorn. Sa inyong pamimera, narito ang tinatawag harmony. Create harmony in your relationships and surroundings, di ba? Yaan, di ba? Siguro nakaka-encounter kayo ng bad behavior, di ba? Sarcastic, yan. Ito may kinalaman. Halimbawa sabihin na natin, maaring kasama mo sa negosyo, kasama mo sa investment, kasama mo sa trabaho, kasama mo sa tinatawag joint accounts kayo, di ba? Joint sa money kayo, di ba? Pwedeng partners, pwedeng ibang tao, siblings, parents, di ba? Love yourself, di ba? Okay? Self-love is the foundation of attracting love from others. Never criticize yourself. Okay? You do not know the power of words. Okay? Remember that. Okay? Yan. Never criticize yourself. Pag lagi mo sinabing, ay wala akong pera, nako, sinabi ko sa iyo, wala ka talagang pera. If you say to yourself, may pera ko, ang pera is naakit sa akin, di ba? Ang pera is malapit sa akin. That is what you are attracting, okay? Never criticize yourself. Instead, love yourself
para lalong umamo ang inyong kaperahan. Okay? Believe in yourself. Be confident, di ba? Receptivity. Be open to receiving love and abundance. Yan. It's more about accepting, di ba? It's like, mine ko na, di ba? Ang pera. Yan. Okay? So, ano pa? Narito ang tinatawag action. Take steps that lead you closer to your dreams. Okay? Hindi yan pupunta sa iyo. Ikaw ang dapat pumunta sa pera. Ang pera hindi lalapit sa iyo. Tandaan ninyo. Ikaw ang dapat pumunta sa kanila. Okay? Yan. Gusto mo pera? Kuhanin mo siya. Hindi yan lalapit sa iyo. Kahit maghintay ka pa diyan ng 10 taon, 20 taon, sinabi ko sa iyo. Yan. Passion. Kaya dito, ibig sabihin nito, yan ha, love yourself. Ibig sabihin nito, yung tinatawag, huwag kang maging negative. Diba? Yan. Kung gusto mo ng pera, hanapin mo, habulin mo, grab it. Okay? Yan. So, narito ang tinatawag na passion. Okay? Follow your passions with enthusiasm. Diba? Bawag sabihin na natin, gusto mo itong trabahong ito. Sige. Para magkapera ka. Gusto mo itong pag-aaralan mo para magkapera ka. Para the outcome, the result is tinatawag na wealth, di ba? It's about your passion. Magkaroon ka ng dedication. Magkaroon ka ng love, di ba? Tinatawag na trustworthy ka dapat, di ba? It's about your passion. Magkaroon ka lang ng passions. At ito ay kusa. Kung may passion ka sa iyong trabaho, di ba? Kung mahal mo ang iyong trabaho, money comes, money follows. Sinabi ko sa iyo, ipaputol mo ang buhok ko, huwag lang ang daliri ko dahil wala na akong pangsyapul. Okay? So let's see the money para sa mga Taurus, Virgo, and Capricorn. The 7 of Pentacles, di ba? Ano ibig sabihin ng the 7 of Pentacles? Yan, oh. It's about your dreams. Yan, oh, kita ninyo. Action, 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 di ba? Take steps that lead you closer to your dreams, okay? Huwag mong lagi nang tingnan, di ba? Kung sa palagay mo, mahina pasok ng pera, alay, umaksyon ka na! Takbo na ikaw! Hanapin mo kung saan ka dadami ang kwarta. So, narito ang tinatawag 10 of Cups, di ba? It's about your passion. Kung mahal mo ang iyong ginagawa, ano ang mangyayari? Abundance, the success, outcome, the result, di ba? Kasaganaan, di ba? O, ano pa? Yan. Bring out your passion, di ba? Okay? So, ibig sabihin nito, okay? Yan, oh, di ba? Harmony, okay? Yan. It's about your creativity. Ano ang magagawa mo? Lalo, di ba? It's about your skills, your gifts, your talents. Ilabas mo na, di ba? Create harmony in your relationship and surroundings. Huwag kang mahiya, di ba? Kung meron kang alam, kung meron kang intelligence, kung meron kang pwedeng ipakita, ilabas mo na. Don't be shy, di ba? Para, yan o, kita ninyo, di ba? Yan. Hindi na maulit whatever is this in the past, di ba? Yan. Ilabas mo na sapagkat kailangan ito is makita. Okay? Yan. So, sandali. Yan. The King of Swords, di ba? It's more about savings, di ba? Maging marunong kayo sa inyong pamemera, okay? Always ipon, okay? Mahalin ang iyong health, mahalin mo ang sarili mo. Maybe ito yung tinatawag your retirement, your tinatawag na pangangailangan mo, maaring it's about your health. Ibig sabihin nito, maging marunong, okay? Bago ka tumanda, meron ka ng ipon, okay? Yan. So, the 9 of Cups, okay? Anong ibig sabihin ng the 9 of Cups? Yan ha?
So ito yung tinatawag, okay? It's about your faith, maniwala ka, okay? Kung ang tubig sa ilalim is mababa, yan ha, okay? Tataas din ito. Yung bukal, makikita mo ang tinatawag na bukal, stagnant, okay? Ibig sabihin nito, anong tinitingnan mo sa balon? Stagnant waters o merong bukal na ito ang magdadaloy, okay? Daluyan ng kasaganaan. Since kita mo naman, okay? Kita mo kung gaano ka-healthy ng mga puno, di ba? Ka-healthy ng mga puno ng grass. So, ibig sabihin nito, it's about your receptivity. Be open to receiving love and abundance, di ba? Mapapasa iyo itong tinatawag na kasaganaan. It's all about kasaganaan. It's like tinatawag panghabang buhay, walang katigil-tigil. It's tinatawag the fountain, matutuklasan. It's like iyo ito, okay? Yung tinatawag na ano tawag doon yung tubig, yung daloy ng tubig na hindi tumitigil, di ba? Maaring for some of you, ito na ang tinatawag, matatagpuan mo na, okay? Yung spring water, di ba? Yung daloy, kung saan ang pera is daloy ng daloy, non-stop, okay? So that's the message. Ito ang nakikita ko for you sa inyong pamemera, di ba? Na ibibigay na sa iyo, okay? If you really believe, okay? Ito is ipagkakaloob sa iyo. Non-stop, everlasting, daloy ng kasaganaan.